Tagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si mismo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras. 3 minutos sa naglabay sa alas 8. Maupay nga aga, maadyong buntag Eastern Visayas. Welcome sa aton Wednesday edition sa aton paborito nga taramdan sa bugos nga rehiyon Eastern Visayas. Welcome sa Good Morning Eastern Visayas. Din naliwat kami niyo sa sulod sa nasa ka oras, tikang alas 8 hangtod alas 9 san aga para sa pagpadangat sa mga presko, mga labas nga balita, matikang sa mga magkadrodilain nga lugar, bungto og munisipyo dede sa aton rehiyon. Sa ngaran sa naman na acting station manager Hinaro Navilon, ako niyo mga kaupod, ako ang mananagbala yan ang Wednesday edition, Suzette Pretensio. Ngan kaupod naton dide sa Master Control, si Raizano Barandino, nga naton mga OJT sa NWSSU, si Ernest Almoete, ngan si Brenda Fortuna. Ngan syempre, aton gihapon mga kaupod, anaton mga kasugbong sa pagpadangat sa mga balita. Full force kami yan nga di. Ngan girl power kami yan na. So aton mga kaupod sa Borongan, mga kaupod naton si Ate Pen Pumida. So RP Sugod naman, mga kaupod naton si Ate Dalia Urit at Will. Ngan mga kaupod naton sa Northern Samar, Katarman Northern Samar, sa PIA Northern Samar, si Mama Eileen Diaz. Ngan syempre, kaupod liwat naton aton kasugbong sa Academe, si Ma'am Micaela Gungora sa DYDC FM. Maudiri na naton paihaon pa. Kumustahon naton ang kamutangan sa panahon ngan iba pa nga pauna nga impormasyon ug updates dida sa sugod sa Southern Leyte. Maupay nga aga, maadyong buntag Ate Dalia Urit at Will. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Suzette, good morning. Mayong buntag diha sa atong mga kaubanan diha sa DYOG Kalbayog, sa atong pagpanguna kang ASM Sir Jean Navilon, sa atong Philippine Information Agency kang Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Ma'am. Sa pagpanguna pod kang Sir Rian Arinto. Good morning. At the same time sa RP Borongan kang Ate Pen Pumida sa ilahang station manager. Morning. Yes, Ati Ruth Rivera Abunda and kang
Ati Mikay Gongora diha sa DYDC FM. Good morning, good morning. Yes, update sa atong panahon dinhi sa Saudi o sa Southern Leyte. So far adunay effort si Mr. Sun nga magpakita, although adunay pikas bahin sa atong kawanangan no nga adunay panagdag-ong. So ato nga kanunay nga pahinumdum, especially that mura og tulo ka adlaw na ang nilabay no nga kada hapon makasinati or maka-experience ang Southern Leyte og pag-uwan. So make sure sa ato nga mga kaigsunan magdala sa inyo ang mga payong, raincoats, uban pa nga mga pananggasawan, labi na sa hapon nga dapit o aron nga dili mahumod no o maproteksyonan ang kaugalingon. Ato mga estudyante, mga trabahante no amping sa kanunay. Yes, sa atong peace and order situation so far walay mga dagko nga panghitabo ang na-record sa ato nga kapulisan and aduna na gipangmuntar ang ato nga police units no nga mga standee sa report bullying ngadto ni sa ato nga mga eskwelahan no mga tunghaan aron dali nga ma-report sa ato nga mga kabataan kung sila naka-experience no og kining bullying sa ilahang mga classmates, sa ilahang teachers ug uban pa. And naasab kanunay ang presensya sa ato nga kapulisan especially diri sa kanang pagsulod no sa ato nga mga estudyante and kining pagpamuhi no. So daghang salamat sa ato nga PNP sa ilang nga kanunay nga pag monitor sa ato nga kahapsay og kalinaw. Sa ato nga update sa ato nga sugang dagita, yes, aduna na usab scheduled power interruption karong adlaw magsugod kini alas 9 no, so 1 hour na lang no. So alas 9 sa buntag kutob sa alas 12 sa udto diha sa barangay Bugo sa Dakbayan sa Maasin. Ang hinungdan mao ang pag-instalar sa transformer for load splitting and ugmang adlaw nga Huwebes, July 23, aduna pod naka-schedule nga power interruption sa alas 10 sa buntag kutob na sa alas 5 sa hapon diha sa portion sa Zone 5 Sogod, Southern Leyte at bang sa Gaisano Capital og RL Appliance. Ang hinungdan po niini mga igala mo ang pag-instalar sa transformer for RL Appliance Building. S2 taripa sa kuryente, top 1 no, top 1 ang Suleco no. So aduna gipagawas no ang kining Philstar if I'm not mistaken nga nag-top 1 ang Suleco sa adunay pinakataas nga kuryente for the month of June hinoon no, for the month of June. Ma'am, second lang me. Second. Top 1 mi mama so for the month of June. So for the month of July hinoon nagipasabot sa atong Suleco nga ilaw sang i-oktaba. I-defer ang kining ato nga increase kay aduna sila gisangat karon nga protesta no resolution calling the attention sa ato nga Energy Regulatory Commission and sa ato nga Department of Energy para pag susi no unsay mga pamaagi sa pag-audit ni ining ato nga taripa sa kuryente especially dinhi sa Region 8 kay mao gyud kini ang naapektuhan sa pagkakaroon no sa taas nga kuryente. Well, nationwide nga concern but ang pinakataas di agyod sa Region 8. Yes, line pa natong update sa atong tubig. So far wala ra tay abiso sa atong tubig. And sa ato nga mga nahipos nga headlines para karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 22 tuig 2026. Good morning. Suleco nakighiusa sa protesta batok sa taas nga singil sa kuryente. International nga pasidugong pagadawaton ni Silago Mayor Limuel Honor o DILG nagpahigayon og technical working session sa mga barangay secretary sa Isla sa Limasawa. Yes, sa ato nga pagbalik, sa ato nga second half, ato nagyong ihatod ang kompletong detalye niini. Sa ngalan sa ato nga station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kanginan, Dalia Apiara Oret. Kauban nato sa Master Control, Kuya Junan Tegra. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat. Ate Dalia, saan pa nga impormasyon? Oo, inigo daton pero may concern sa yan ano. Anini nga hitaas nga sukot san kuryente. Asya maliwat kami dide sa Calbayog. But anyway,
From Sugod Southern Leyte, biyahe naman kita pakadto sa Borongan Eastern Samar. Mopay nga aga Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, da mga salamat, Miss Suzette Pretencio, maupay nga morning. Good morning, haaton nga tanan. Yes, Ate Pen Pumida ito na iyo kahampang para naman ito na partisipasyon na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, kaupod natin didi Master Control, Engineer Mark Gagwa. Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, pinag-iton supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Yes, in full force gihapon iton aton news team para yan ang adlaw na Wednesday, July 22. Yan na pala ato nag-greet hi Franz Navarrete Probe. Good morning. Siyempre, maupay nga aga, Miss Dalia Abiera Urita Atwil. Good morning, Didakan da Sir Dindo Alaras and staff. PIA Northern Samar, maupay nga aga, Ma'am Eileen Diaz. Miss Micaela Gongora, na DYDC FM. Oy, ma-cloudy man, matarutarihti ito na ato na panahon na didiyan na Borongan City. Maray kita makapag-walking kay Inuran. Nga niya na madampug ito na kalangitan na may mga pag-tarihti na pirang kabarangayan. Diniha ato na syudad na Borongan. We have 28 degrees Celsius pero feels like 33 man. Grab an umbrella sangkay kay Mauran, uronina naman na umadlaw. Nga di kita hito na power, parihugod man ito na ato na nga tanan sentimiento. Madali magkatatalikad, matalikad. Nahipauntad aton na mga konsumidor na kahataas na power bill, nakalabay nga bulan. Pero maupay nalakay may naman pita dito na amo na didi isa Melco nga talaga naman himuon it nga tanan diri maipatuman ini nga 4 pesos nga aumento sunod nga bill. Pero bisan pa may aday na sked power interruption yan ang adlaw July 22, Wednesday. Nagatikang napadamain alas 8 aga nga da alas 3 na kulub. Maupay nga morning, dida naman ha Barangay San Mateo nga na Barangay San Andres. Upper ngan lower hito na Barangay San Andres amo hira ito na makaka-eksperyensyahin na maiha-iha pa naman nga power interruption may dahini vegetation na line clearing iton isa Melco personnel. Samtang buwas naman nga adlaw Hulyo 23 pareho gihapon nga oras alas 8 hiton aga nga da alas 3 ito na kulub. Nga dinamain ha Barangay Kabong portion hiton beach area ha Barangay Kabong din hiliwat ha syudad hiton na Borongan vegetation line clearing daman iton aktibidad buwas. Pagtagatubig waray man paabiso ito na Borongan Water District salit paglalauman natin tuloy-tuloy ito na serbisyo ngan basta mabayaron la waray man problema ito na komunikasyon yan nga mga panahon pasi orden habugos nga probinsya so far so good da mga salamat nga dahito na ato na mga kabakyang han PNP ngan AFP. Samtang mga haliputay nga paabiso hanatad hiton na edukasyon ginatatawagan hadton ESO ang mga kwalipikado nga estudyante apply kamo ha scholarship program for coconut farmers and their families para yan nga school year 2026-2027 pagkada ka ini hiton iginahatag nga pinansyal nga bulig maabot tubtub 35,000 pesos stipend kada semester samtang abrido adton aplikasyon tubtub og Agosto 31 hininga tuig. Ang mga masulod gihapon padayon gihapon iton enrollment han pioneering batch han Doctor of Medicine program han ESO nga magtitikang ito na klase Agosto 3 sa tubtub Hulyo 31 nala ito na pagkarawatan mga aplikante samtang andamnan universidad aton facility faculty nga proproseso na
and scholarship opportunities para han first batch han ESO College of Medicine. Ha sektor naman han turismo, wow, congratulations. Ginsususiya na han cruise assessment team na potensyal hiton oras Eastern Samar nga maging bag-o nga cruise destination. Diniha aton na Region 8 nagkamayada na inhin evaluation han turismo, accessibility, visitor experience ngan kaangayan han mga lokal nga atraksyon para inihiton international nga mga cruise passenger. Samtang adina ka barangay ilatag tana adton mga laray uluhan na dagko nga mga sumat estihanon na andamhan DYS News Team pariya nga adlaw na Miyerkules Hulyo 22. Provincial Science and Technology Innovation Council ginaprobaran adto na duha nga resolusyon pagsuportahan DTI proposal para na common processing facilities ha Eastern Samar. Presyong supply hito na bugas sa syudad na Boronga nagpapabilin nga stable basa riniha na gindudumara nga monitoring han City Agriculture Office. Samtang 51 anyos nga regular nga miyembro na CTG nagsurrender ha Eastern Samar Police Provincial Office. Ang detalye hini aton ilalatag din nila aton taramdan. Morning, Eastern Visayas. Yes, so mga salamat. Ate Pen Pumida sa mga pauna nga impormasyon. Didi sa Calbayog Ate Pen and nagaandam liwat kami nga maging cruise ready gihapon an pipira namon nga mga tourist sites. Opo. So kakulop nga ni si OIC Regional Director Rina Apostol in naki-meeting kan Vice Mayor Rex Daguman para pag-andam sa sini nga cruise ship destination didi sa Calbayog. So hinaot nga magmanilang puso andidan sa Borongan nga didi gihapon sa Calbayog. Para magkamayada circuit, Misuset, kahman dito haigo, kadi naman hirano, ha, Borongan, ha, Eastern Samar. Yes, opo. So, aton oras, 18 minutes after 8, nga makata naman kita sa bye-bye. Mapay nga aga, Mami Kaela Gongora sa DYDC FM. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Suzette, maupay na aga. Good morning. Og sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Calbayog. Maupay na aga gihapon kang Ma'am Pen Pumida sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Og sa atong nagpaminaw diha Yes, good morning. Maupay na aga kang Ma'am Eileen Diaz sa Northern Samar. Og sa mga waray-waray nato na listeners, good morning, maupay na aga. And of course, atong partner station sa Radyo Pilipinas Sugod, Ma'am Dalia, good morning, maadyong buntag. Og sa mga nagpaminaw nato diha, og sa tanang nagpaminaw nato across Eastern Visayas. Of course, good morning, maayong buntag gihapon sa Visayas State University og sa Baybay City, Leyte, mga higala. Adlaw Miyerkules karon, Hulyo 22. So, ako yung makauban, may Gongora ning atong Miyerkules nga edisyon na dinhigikan sa DYDC FM. Sa kalang sa station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo. Yes, good morning Eastern Visayas. Sa kalang sa itong mga pasiw ng impormasyon. Sa update sa itong panahon mga higala, base sa gipagawas sa atong Weather Advisory and Information System for today's condition, cloudy ang atong panahon karon. So though nagpakita ang atong haring adlaw apan cloudy gihapon, aduna gapon mga pangano nga atong nasaksihan karong taknaa. And then ang atong maximum nga temperatura nasa 30 degrees Celsius and adunay 50% nga rain chance. By the way, sa atong mga mugraduar karon, sa atong mga graduates for cluster 1 today at 1 p.m. please na lang magdala gayud og payong kay 50% ang chance sa pag-ulan same kagahapon ni ulan gayud mga higala and dugay gyud usa mituwak so dapat andam gyud permi magdala tag protection sa ulan, payong, raincoat ug uban pa diha labi na kung magbaktas ra wala tay sakyanan pasulod sa campus. So mo ka na mga higala ang atong update sa panahon. By the way, current heat index 27 degrees Celsius. So we need to drink plenty of water, stay hydrated mga higala, and much better if magdala gyud ta og na to nga tumbler dili na lang ta magpalit og atong plastic ngani para
maibanansad ang atong plastic nga mga basura. Oo. So, sa lain pa nga may nungdanong pahibalo sa atong tungaan Visayas State University. Yes, ang nakaingon pa ganiha, graduation ceremony unyang hapon. Cluster 1 for Cluster 1 which gilangkuban kini sa Graduate Education, Faculty of Agriculture and Food Science, Faculty of Forestry and Environmental Science, ug Faculty of Veterinary Medicine mga higala. 1 p.m. kana, so be there at the venue sa VSC Gymnatorium before 1 p.m. no. So and then tomorrow will be Faculty of Computing, Faculty of Engineering, and Faculty of Management and Economics for morning na siya mga higala, and in the afternoon Faculty of Teacher Education, Faculty of FNMS, FHSS, and FON mga higala at 1 p.m. So mo ka na ang atong pahibalo from the Visayas State University kalabot sa atong 73rd commencement exercises. Sa laing bahin sa atong Baybay City Information Office, so far wala tay kuanday no pahibalo gikan sa atong City Information Office. Apan ang atong Baybay City Water District nagpagawas og disconnection advisory ug mapuhon July 23 diha sa may Area 10 sa may Recto Street, Magsaysay Avenue, Jacinto Street ug Barangay Gaas. Gawhag ang mga wala pa nakabayad sa ilang mga overdue accounts to settle para malikayan ang disconnection. No? You can pay through GCash, Land Bank, Palawan Pawn Shop, Emnolier o guban pa or bisan pa sa pagbisita gayod sa BCWD nga buhatan 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. And sa itong peace and order, generally peaceful lang itong dakbayan sa baybay. Padayon ang mobile patrol, police presence, and police visibility. O gi-ensure gayod sa itong kapulisan sa dakbayan ang luwas and pagmentenar sa peace and order sa tibuok Baybay City. And sa Lieco 4 naman, wala pa tayo abiso, no? Kung ano na ba yung mga scheduled power interruption or kalabot nining atong or ingon man sa pagtaas nga presyo sa kuryente apan ang bag-on la pinakalitis lang nga post karon na tungod sa padayon nga pagsaka sa bayranan sa kuryente nagkahiusa ang Federation of Rural Electric Cooperatives of Region 8 sa pagpanalipod sa interes o kaayuhan sa mga konsumidores no og pinaagi sa pagpasa og usa ka hiniusang resolusyon nga makatabang sa pagpaminos sa epekto sa taas nga presyo sa kuryente sa matag konsumidor. So mo kana pa ang latest mga higala ng update from the Lieco 4. So far mo kana mga higala nga itong mga pahinumdom pahibalo ang kalampuan din sa dakbayan sa baybay. Alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw, pasidungog 2026 malampusong gipahigayon sa VSU. Magna cum laude sa BS Biology, gipasidunggan isip valedictorian sa pasidungog 2026. At ang dugang detalye ring mga balita sa second half ring atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so damo nga salamat Ate Micaela Gungora sa DYDC-FM ngan congratulations sa mga graduates sa VSU dada ngan bahin sa sini nga resolusyon nga gin buhat sa nga tanan nga mga kooperatiba sa Region 8 and unta in mabatian ini kay para manggod in maibanhan an sukot san kuryente sa aton rehiyon Eastern Visayas kay kakulo pa actually Ate Micaela nag-meeting nakikita sa Melco Uno sa mga media personnel so naging rason man gud didi sa amon taas grabe nga sukot sa LLCC nga sa WSM ang gitatawag naton nga whole electricity spot market. So mao ito nan rason. But anyway, again in mabatian unta ini nga mga pitada sa mga kooperatiba para maibanan aton bill sa kuryente. So kadto naman kata sa top 2 sa power rate dide sa Eastern Visayas. Mao pay nga aga ati Ma'am Eileen Diaz sa PIA Northern Samar. Yes, good morning. Powerhouse kita girl power. Yes, salutatorian kami, valedictorian Southern Leyte sa pagtaga kuryente.
Ngan, good morning, Ma'am Zizette, Mama Dalia, Ma'am Pen, and Ma'am Micaela, kung sa Southern Leyte, Saudi sira, kami naman di Qatar. Mapa, Han Qatar man. So sa pagtaga-kuryente namon, pagtaga-panahon, hipid manggod kami sa Borongan. Wala kami liwat kami, Ma'am Pen, wako kanina maka-walking, kay Asya. nag-uran kanina. So, ex-Skype yan na ex sa walking. Maasa pa yun until now, mauran-uran pa sa amon So, liwat didi. Very good makusog pa, turutari tila, pero parang duro-diretso, waray tuok, waray stop. And sa pagdaga kuryente, as usual, di rin na kinahanglan sugad nga announcement or advisory. Kay di na namon ito di kinahanglan kay haro bisan diri na sila mag-announce kay nagpapara brown out. In fact, yan ang I thought nga di maka-join kay pira ka beses nag-trip off ang kuryente sa Northern Milco. Mao good man ito nahigara manggod kami kay kami manggod di an end consumer sa kuryente. So kami di permian nabibiktima. Pag mag-iban sa load, number 1 Northern Samar nga apektado. So, higara na kami didisiton nga, naapod, wa napod. Pero may kami brown out. Anyway, tungod kay nahigara na di na masul sa buot, ang masul na sa buot, ang paghitaas ang kuryente kay mas naghitaas lugod kuno kung nabalik kay nakusog-an ronda san power san kusog san kuryente. Pagtaga-Pasig or din mamurayaw ang Norte San Samar and hope nga padayon kita bisan sa bugos nga rihon o Eastern Visayas maupay kontak kun wara kita mabatian nga mga problema pagtaga kamurayaw kay amo gud iton ang nakakalulang san aton pag asenso san aton mga investors pagkadi sa aton lugar ngan Ma'am Pen and Ma'am Suzette, ang Northern Samar destination na sa cruise ship wow, nahiguna ka mo. Yes, oo, pero nakatuig ang couple, pero may nagdadak ang cruise ship sa Bungtusan couple. Amo manggo dito an San Bernardino Strait so ato dito an naagi sa couple. Oo. In fact, ito ang pinakamaupay nga experience ang Bungtusan Ano couple. makikita dito, Ma'am Eileen? Ano pinaka-popular? Ang pinaka Rock formation ba yan doon? may unlet sa rock formation, may sira an maupayan ira view, maupayan ira, ngan si ang couple ngayon is the only one town sa amo probinsya nga parang ang ira language and dialect diri waray. Parang Malaysian bisan kami diri kami maka-intindi, di kami makabagaw sa ira. Pero ka oras, Ma'am Eileen, tikang didahiton na mainland. From around 2 hours. Alam, maiha, Kasi no? magbo-boat ka kasi to Allen magko-cross ka to sa iton hamon island towns. Very couple San Antonio and San Vicente. Pero very beautiful parola ang amon dito era dito kuan the oldest parola era dito sa tourist destination era. Oo. One of these days makadto kita para invite kami. Summertime, sure. Summertime. Oo, para di good mabalod. So, abot nila mo pagtagalaray uluhan, PWD nagtatalinguha diri la maging recipiente sa mga programa sa gobyerno pero maging kasugbong sa pag-uswag nga it's 861 nga beneficiaryo nakakarawat sa tig 2,000 ka pesos tikang sa uplift ka programa o Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport. So amo ito ng laray uluhan sa ngaran sa among Regional Head Rian Rinto ini sa Eileen Lazondia sa Philippine Information Agency Northern Samar. Back to you, Ma'am Suzette. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat, Ma'am Eileen Diaz, ang
PIA Northern Samar. Oo. Sana'y manggod kita nga. Pero may natin kaupudan si Sir Rod kada Lunes. But anyway, at mamaylin, actually nakakato na ako sa Kapul. Nga talaga kaupay nga to nung ira sunset. Very, very beautiful kasi scenic talaga sa place. So, update naman dide sa Calbayog. So, parehas gihapon sa Northern Samar ngan sa Eastern Samar in mauran-uran dide sa Western Samar no dide sa Calbayog. Mao nga para gihapon kami naka-jogging ngan para sa ton mga tipag-jogging ano in may ada gihapon sa rason. Justified gihapon ang rason nga wara nakatikang pag-jogging kay mauran. So, update sa kuryente aton mga mamaratiyan na dide sa Calbayog ngan sa aton hipid nga bungto in pag surat kamo kay duroda mo ini nga scheduled power interruption sa Malco 1 July 23, Thursday, mapaparong ang kuryente from 8 a.m. to 5 p.m. Mapaparong ang kuryente sa Feeder 41. Ngan 8 a.m. to 9 a.m. naman, mapaparong ang kuryente gihapon sa Feeder 41, Santa Margarita Barangays, Tunacobe, ngan Bungtosan, Pagsanghan. Ngan mapaparong liwat ang kuryente sa July 23, tomorrow, 4 p.m. to 5 p.m. for normalization of power sa Feeder 41 gihapon. So, rason in pag-upay sa distribution line clearing sa Barangay Burabod, Santa Margarita. Ngan pagka-Friday, mapaparong ang kuryente from 7 a.m. to 5 p.m. Affected areas ni Haga Tumigara including lateral barangays and Happy Valleys. Ang rason, pag-upgrade sa primary line from Bear to Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-uli sa gold kuryente in mapaparong liwat sa Sunday 7 a.m. to 5 p.m. sa Nihaga, Tumigara including lateral barangays and Happy Valleys. Ngan lain sana may dagihapon gin pagawas an NGCP nga scheduled power interruption in pagbubuhato naman sa Saturday so maong mag-andam-andam na kita. So duroda mo ini nga mga scheduled nga mga brownouts dide sa Bugos nga service area First District, San Samar. Ngan para sa tubig, so waray naman abiso ang Calbayog Water Company Incorporated ngan pasi orden ang papabilin kami dide nga generally peaceful. Alright, para sa mga nahikay nga balita, adyan amon mga top stories of the day. Pag-amyenda san balaod san pagtaga-kuryente, pitad para masolusyonan ang hitaas nga panukot san kuryente sumalasan sa Melco 1. Samtang, Samar State University nag-uli san upat nga international award sa Korea International Women's Invention Exposition 2026. Ngan rice distribution program ginbuhat sa bungto san Santa Margarita, Samar. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ngan pagbaya sa aton live stream sa Facebook. Kaya aton iningatanan igdidetalye iglalay guys sa second part sa naton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Aton oras 34 minutos sa naglabay sa alas 8 adianay ang pipira nga mga pahinumdom. Delivery! Mariose! Ang Presidential Is that box really mine? Surprise! Where inside the box? Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Good morning,
Eastern Visayas. Aton oras, 36 minutos sa naglabay sa alas 8. Ang sa pagkaya na, aton na igdidetalye o iglalaygay ang mga balita matikang sa mga magkadorodilain nga lugar dede sa Eastern Visayas. Unahon naton, kadto katabalik sa sugod Southern Leyte, mapay nga aga otro ate Dalia Oret at Will. Good morning, Eastern Visayas. Nga balita, international nga pa sidungog pagadawaton ni Silago Mayor Honor. Ano ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Pagadawaton ni Silago Southern Leyte Mayor Lemel Honor ang Global Excellence in Public Leadership and Sustainable Coastal Development Award sa Into Future Awards Summit nga ipahigayon sa Dubai, United Arab Emirates sa Setyembre 27 ug 28 nitong tuiga. Nasayran nga ang maong pasidungog ihatag human sa ebalwasyon sa usa ka International Panel of Jurors nga nagila sa maayong panggamhanan ni Honor ug ang mga inisyatiba sa manungtarong pagdumala sa baybayon. Gilausab ni iyang pagrepresentar sa Rears Coastal 500 Network atol sa Hamburg Sustainability Conference sa Germany, diin iyang gipailas sa kalibutan ng mga kalampusan sa silago sa coastal conservation. Ang Into Future Awards, usa ka Asia-based nga organisasyon nga nagpasidungog sa mga leader, negosyante ug innovator gikan sa kapin 50 kanasod tungod sa nantalag sa liderato ug posibleng kontribusyon sa katilingban. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Ate Pen, nakamute po atay mong mic. Provincial Science and Technology Innovation Council ginaprobaran ang duha nga resolusyon pagsuportahan na DTI proposal para han common processing facilities ha Eastern Samar. Ang detalye, ada natin report. Radyo Pilipinas Report. Eastern Samar Provincial Science, Technology and Innovation PSTI Council ang duha nga resolusyon nga nagsusuportahan proposal han Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar para pagtukod hin Common Processing Facilities CPF para han Food, Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs ha probinsya. Ang presentasyon han proyekto iginlatag ni DTI OIC Provincial Director Mary Gwendil Ponferrada durante han second quarterly Provincial Science, Technology and Innovation STI Council Conference nga ginbuhat Hulyo 21 ha Pijo Conference Hall, Old Capitol Building, Barangay Alang-Alang, Borongan City. Sumalakan Ponferrada ang proyekto nagtutuyo nga magtukod hin Food and Drug Administration licensed to operate FDA LTO compliant nga processing facilities sa Borongan City, Giwan, Canavid, Taft, Lawaan ngan General MacArthur agud matagan hin access ang mga food MSMEs ha shared processing equipment ngan pasilidad nga nasunod ha FDA standards. Base ha datos sa DTI, may 9,477 nga rehistrado nga MSME sa Eastern Samar han 2025. Hini nga ihap 60.5% ana ada ha trading sector, 29.1% sa serbisyo nga 9.5% lan sakop han manufacturing o production. Ginpahayag liwat ni Ponferrada nga walula nga food MSME sa probinsya an may FDA LTO compliant processing facilities samtang upatla ang nakakapartisipar ha regional nga national trade fairs tungudhan kakulangan hin kaangayan nga processing infrastructure. Sumala pa iya mahal para hakadaman nga gudti nga negosyante ang pagtukod hin ira kalugaringon nga FDA compliant processing facility. Pinagyan shared facilities mapapauswagan kalidad, packaging and marketability han ira mga produkto samtang mapapahaluag ang ira oportunidad ha institutional retail nga export markets. Ang kada common processing facility ginalauman nga magkakantidad hin 3.54 million pesos nga naglalakip hin 2.24 million para ha building, 1 million pesos para ha processing equipment ngan 300,000 pesos para ha lote. Gindugang han DTI nga kun maipatuman ang proyekto ginalauman nga mapapauswag ang kalidad ngan marketability han mga lokal nga produkto, madudugangan ang partisipasyon ng
MSME sa regional, national ngan international trade fairs, mapapahaluag ang oportunidad ha merkado ngan madudugangan ang empleyo ha value chain han food processing sector ha Eastern Samar. Kasumpay hinigin aprobaran han PSTI Council hangunguna ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardoni, sugad nga chairperson, ang duha nga resolusyon nga nagsusuporta han pagtukod han FDA LTO compliant common processing facilities ngan han paghurma hen technical working group nga magrerepaso magpapauswag ngan magmo-monitor han implementasyon han nasabi nga proposal. Lakipliwat han ginhisgutan durante han conference ang mga programa ngan proyekto han Department of Information and Communications Technology DICT ang pagpangandam han probinsya kontra ha posible nga makasud nga linog nga iginpresentar han Department of Science and Technology DOST ngan ang validation ngan review han provincial STI plan nga ginlatag ni Dr. Melvin Joel Sacmar han DOST. Gintala kay luwat ang renewable energy potential han Eastern Samar ang pagtukod han STI kiosk ngan training HIV testing para han mga DepEd nurses. Sumala konseho katuyuanan han quarterly conference nga mapakusog ang koordinasyon han magkaiba-ibang ahensya ngan magpadayon ang mga inisyatiba ha siyensya, teknolohiya ngan inobasyon agud masuportaran ang padayon nga kauswagan han probinsya han Eastern Samar. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, Pasilungog 2026 malampusong gipahigayon sa VSU. Ani ang detalye sa report ni Ray Bael, student intern. Malampusong gipahigayon sa Visayas State University kon VSU ang Pasilungog 2026 niadtong Hulyo 21 sa VSU Gymnasium isip pag-ila sa taligsaong akademikong kalampusan sa 360 ka graduates. Gitambungan ang maong kalihukan sa mga ginikanan, kapamilya, mga faculty ug staff ug mga opisyal sa universidad aron sa pagpakigsaulog sa kalampusan sa mga awardees. Lakip sa gipasidunggan ng valedictorian sa Bachelor of Science in Biology, 44 ka magna cum laude ug 315 ka mga cum laude. Gisugdan ang programa pinaagi sa usa ka pormal nga akademikong prosesyon nga gisalmutan sa mga awardees, ginikanan, faculty ug staff ug mga opisyal sa universidad. Gisundan kini sa opisyal nga pagpasidungog ug pag-ila sa mga graduadong nakab-ot ang labing taas nga akademikong dungog. Usa sa mga highlight sa kalihukan mao ang inspirasyonal nga mensahe ni VSU President Dr. Pros IVG Yepes diin iyang gipasiugda nga ang tinuod nga kalampusan dili lamang masukad sa mga grado kundi usab sa integridad, maayong pamatasan ug sa maayong panulundon nga mabilin sa matag graduado. Gisundan kini sa valedictory speech ni Albert Victor M. Sinilio, ang maong batch highest distinction awardee, diin iyang gipaambit ang iyang kasinatian ug pagpasalamat sa mga tawo nga nahimong kabahin sa iyang panaw ngadto sa kalampusan. Gitapos ang Pasidungog 2026 pinaagi sa usa ka picture taking session uban sa mga opisyal sa universidad, mga awardees ug ilang mga pamilya isip handumanan sa maong kalihukan. Gikan sa VSU DYDC-FM, Ray Bell, student intern. Good morning, Eastern. Daghang salamat, Ray Bael. Good morning, Eastern Visayas. Sa pag-obserba sa National Disability Rights Week, nga dati ginangaranan Disability Prevention and Rehabilitation Week, nga natutuon sa Hulyo 17 tubdo 23, gintagad bugatan ng kampanya nga advokasya sa mga katungod sa kadatagsa nga tawo nga yaon kapansanan. Nasugad si Ms. Kirsten Tobes ang gindesignar nga Provincial Persons with Disability Affairs Officer o PDAO nga ratig kusog yan ang mga programa para sa PWD labi na kay mandato na sa balaod nga ang kada bungto magtindog sin opisina o buhatan para sininga sektor nga ginduduso nga sayana ang digitalization sa PWD registration. Makusog agin pangampanya sa sektor ng PWD nga bisan sira kunyaon kapansanan, yaon sira mahibubulig sa sosyedad, tagan la sira sin oportunidad, nga diri la sira i-discriminate. Nasugad si Anthony Donis, Provincial Federation President sa PDAO, nga diri sa nga tanan nga panahon ang person with disability recipiente la sa mga programa sa gobyerno, lugod kasubong sira sa mga pag-uswag, kayaon man sira nahibaruan, may aram man sira, ngani sa norte sa Samar na pamatud-an, nga ira mayaon sira kapas
dida san kilalang nga huwis o administrador sa hostesya nga sayo nga PWD. Ang gobyerno probinsyal sa Norte San Samar naghatag oportunidad sa pantrabahoan para sa mga PWD pinaagi sa Empower Work Program nga ginimplementar pinaagi sa Northern Samar Public Employment Service Office. Sa padayon nga panalinguha maundong ang katungod sa PWD ngan kasumpay sa pag-obserba sa NDR Week, plano sa sektor nga makigdialogo sa mga opisyalis sa probinsya para maipaabot ang ilang mga hingyap, maiwasan ang mga barriers ngan matagan sir access sa mga serbisyo nga para sa ira. Sugad man para liwat maipakita ang ira katungod kapas ng kakayahan kay sugad nira na nanalinguha man sira nga diri maging pabigat sa gobyerno. Dugang panidonis ang kabataan nga may kapansanan kinahanglan tagan higayon mag-aram hibarongan tumindog sa kalugaringon bas isara hibaro ngan diri sa nga tanan nga panahon naglalaom og nasandig og nadepende sa iba. Subay niya ang Provincial Person with Disability Affairs Office nagduduso para sa paghasa sa kapasidad sa PWD sugad sa Filipino Sign Language nga leadership training, disability sensitivity training, padayon nga programa rehabilitasyon ngan pagpakusog sa kampanya sa kahibabruan. Natuod ang PWD ang kaupayan ngan pagdarag-an sa nga tanan labi na sa ira sektor in nagkikinahanglan sin kolaborasyon pagkasarayo ngan pagburobligay sa bugos nga komunidad ngan karawton sabuton tapuran sira ngan tagan sira sintuang nga pagtagad. Good morning, Eastern Visayas. Para naman sa siyahan nga balita dide sa RP Calbayog, pag-amyenda san balaod san pagtaga-kuryente, pitad para masolusyonan ang hitaas nga panukot san kuryente sumalasan sa Melco 1. Detalye sa report ni JM Sumino. Radyo Pilipinas Report. Pag-amyenda san balaod ang nakikita nga solusyon san pamunuan san Samar Electric Cooperative or sa Milco 1 mahiunong san paghataas san panukot san kuryente sa Rehiyon 8. Sa press conference nga ginhimo sa Consumers Lounge sa Melco 1 Headquarters sa Calbayog City, July 21, 2026, kakulop ginpasabot ni Engineer Janet Nutarte, Presidente sa Philippine Electric Cooperatives Association of Consumers Incorporated Region 8 or PIDACORP 8 nga ang paghataas san panukot san kuryente diri tikang sa iramando kundi tungod san paghitaas liwat san suko tikang sa supplier sini. Ang 2 pesos nga na 3 pesos nga mahidudugang sa kada kilowatt hour nga konsumo ipapatuman niya nga Hulyo. Butang sigurado magkakausa san pangaraba san mga member consumer owners or MCOs san kooperatiba. Apisar sini nga madudugang sa final bill san mga konsumidor, ginklaro san sa Melco 1 nga waray bisan piso ang mahingan ngadto sa ira kundi ibabayad gihapon ini sa supplier ngan sa iba pa nga mga kabaraydan. Gintagan doon ni Engineer Nutarte nga ang depektibo nga sistema san energy market nga ama ni Pira Law, laki pa ang marginal pricing and supplier concentration ang rason san paglobo san presyo. Ini ang nagduso sa pamunuan nga magkaurusa para sa pinahaluag na signature campaign agud mabantad ang Energy Regulatory Commission nga Department of Energy nga amo ang nanginginano sa pagtagakuryente nga amyendahan ang balaod. Ini nga pinahaluag nga signature campaign suportado ni Attorney Edson G. Picson, General Manager sa kooperatiba nga niya nga Sabado, July 25, idudungan ang paglikom sa mga perma sa 44th Annual General Membership Assembly or AGMA ngan 6th State of the Electric Cooperative Address or SECA nga pagbubuhaton sa Calbayog City Sports Center sa Barangay Kapookan ngan dungan liwat sa Gandara Cultural Center. Apisar sini nga ginakatuba nga problema sa kooperatiba ginsisiguro sa Melco 1 nga ang padayon nga pagserbisyo nga paghatag importansya sa kung ano ang makakabenepisyo sa mga MCOs samtang ginlalauman nira nga papamatian sa nadadabihan ang pangaraba sa katawhan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Damo nga salamat JM san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang presyo og supply hituan na bugas sa syudad na Borongan nagpapabilin nga estable. Base ini hituan na gindudumara nga monitoring hituan na City Agriculture Office. Ang detalye di ang report nga ti Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report.
Nagpapabilin ni establiton presyo ang supply hit bugas sa syudad han Borongan. Nin base ti kinasimana gindudumara nga regular price monitoring hit LG Borongan ni Pinagid City Agriculture Office sa pirang agri-fishery commodities, particular hit bugas, a Borongan City Supermarket sa Bilimbawan Street han Martes, Hulyo 21. Ini nga pinag-uri nga retail rice price monitoring kundi ginsihan presyo han bugas sa napulo nga rice retailers sa nasabi nga merkado nga naadyan presyohan bugasan pinakabarato in Sambulawan nga mapapalit ha 43 o 45 pesos ang kada kilo. Ngan ang native nga laon in tag 44 o 45 pesos ang kada kilo. Samtang ang native rice in tag 50 nga dak 56 pesos ang presyon kada kilo. May dalawat bugas nga tag 50 pesos nga da 59 pesos ang presyon kada kilo depende klase bugas. Samtang ang returner in mapapalit ha 60 nga da 62 pesos ang kada kilo. Ang red rice in tag 56 nga da 62 pesos ang presyon kada kilo. Ang brown rice in mapapalit ta 70 pesos ang kada kilo. Black rice in tag 110 pesos. Samtang ang glutinous rice o pilit nga busag in mapapalit ta 65 nga da 80 pesos ang kada kilo. Ngan ang tapel in mapapalit ta 90 nga da 120 pesos ang kada kilo. Samtang ang presyon kada sako hantag 50 kilos nga bugas inaada 1,980 pesos nga da 2,900 pesos ang presyo depende klase bugas. Nga nada pa 1,646 kasakwan hapa naka-stock nga bugas sa nasabi nga retailers nga nagpapabilin nga establiton presyong supply han bugas sa syudad. Samtang nga nasabi nga mga presyon bugas inharos parihas ang gindumara nga price monitoring ang City Agriculture Office sa nasabi nga merkado han naglabay nga mga bulan han Abril, Mayo ug Hunyo 2026. Pinangunahan ni Senior Agriculturist Mrs. Maria Luz Cabo kaupod in pirang nga mga kawani ang City Agriculture Office ini nga regular nga retail price monitoring han pirang agri-fishery commodities sa syudad ng Borongan a supervision ni City Agriculturist Mr. Macario Gabornes. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Yes, atong update din sa Southern Leyte. So, Leco, nakihiusa sa protesta batok sa taas nga singil sa kuryente. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Nagpakita sa ilang hugtanong suporta ang Southern Leyte Electric Cooperative, Consoleco, sa panawagan karon sa Federation of Rural Electric Cooperatives of Region 8 o Freecor 8 aron protestahan ang padayon nga pagsaka sa presyo sa kuryente sa mga konsumidor sa tibok Rehiyon 8. Ato sa gihimo nga tigom sa Board of Directors sa Freecor 8, giaprobahan sa mga electric cooperatives ang Resolution number 2026-7-8 nga nagpakita sa ilang hiniusa nga protesta batok sa taas nga generation costs o gitawag nga line loss and congestion costs o LLCC nga giingong nagdugang sa pinansyal nga bayronon sa mga konsumidores. Lakip sa mga mipirma sa resolusyon ng mga opisyal sa Soleco, pinaagi ni General Manager Chelito Ugdok o Soleco Board President Attorney Vincent Rodas nga nagpakita sa suporta sa kooperatiba sa panawagan alang sa mas patas ug mas transparent nga sistema sa pagpresyo sa elektrisidad. Sa mga resolusyon, gihangyo sa grupo sa mga kooperatiba sa rehiyon ang Department of Energy ug Energy Regulatory Commission o ERC nga maglunsad dayon og investigasyon sa operasyon sa wholesale electricity spot market kon WISM, susihon ang pamaagi sa pagpresyo niini ug i-audit ang LLCC nga gitataw sa 11 ka mga electric cooperatives sa Eastern Visayas. Gihangyo usab nila nga adunay mga reforma ug temporaryo nga regulasyon aron mapanalipdan ang mga konsumidor gikan sa dili resonable nga mga singil sa kuryente. Sumala ni Ugdok ang mga residente sa Southern Leyte angayan nga makabaton og patas, transparent ug abot kayang presyo sa kuryente. Sumala sa tako, ang Soleco mao'y nag-una nga electric cooperative sa entiro Pilipinas nga adunay taas nga taripa sa kuryente para sa buwan sa Hunyo. Parita gikan sa Southern Leyte Electric Cooperative. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atong oras alas 8:55 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang magna cum laude sa BS Biology gipasidunggan isip valedictorian sa pasidungog 2026. Ani ang detalye sa report ni Jexter Kizon.
Gipasidunggan sa Visayas State University kun VSU si Bachelor of Science in Biology major in Zoology magna cum laude grade 1 Albert Victor M. Sinilio isip valedictorian sa undergraduate class 2026 atol sa pasidungog gahapong adlaw Hulyo 21 ning kasamtangang tuig sa VSU Gymnatorium. Sa iyang valedictory speech, gipadayag ni Sinilio ang iyang kinasingkasing nga pagpasalamat sa VSU sa pag-amuma og pagbaid sa iyang kahibalo, kahanas ug paghulma sa iyang panglantaw sa pagpanguna ug pag-alagad. Matud pa ni Sinilio nga ang VSU nagtudlo sa pagmatngon sa mga butang nga kasagaran dili makita, dili madungog ug dili kanunay babati, ilabi na sa mga tawo nga nagtrabaho sa luyo sa matag kalampusan sa usa ka kalihukan ug sa matag tawo. Gipasabot usab niya nga ang paghatag ug pag-ila mo'y usa sa labing epektibong pamaagi sa pagpasidungog sa ilang mga kontribusyon. Ang Pasidungog 2026 usa ka tinuig nga awarding ceremony sa VSU alang sa mga grad 1s nga nakabot ang Latin Honors. Sa pakighinabi sa DYDC-FM, gibutyag ni Albert Victor M. Sinilio ang iyang gibati atol sa maong kalihukan. This recognition for me is for the people who believed in me long before I believed in myself, and even when I didn't. And I just want to dedicate this for all the people who made a difference in my life, who made me survive, and who became part of the reason why I am here and why I have this distinction. Ang kalampusan ni Albert Victor M. Sinilio isip magna cum laude o valedictorian sa undergraduate batch 2026 nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa tunghaan sa paghatag og kalidad nga mga graduates matag tuig. Gikan sa DYDC-FM, Jackster Quizon, Good Morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Jackster Quizon sa imong report. Tugunan na kaming manamilit. Dinhi nang natapos ang among partisipasyon. Salang sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Micaela Gongora, ug atong nakauban gani ato mga news contributors Ray Bael and Jackster Quizon. Alang ni atong tulumanon, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Umabot 861 ang benepisyaryo na nakakarawat sa tig 2,000 ka pesos como asistensya sa ilarom sa uplift nga programa sa gobyerno National Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport. Iniyan ay baruan tikang sabuatan sa DSWD Northern Samar. Iniyan inisyal nga natagaan tikang sa iba-ibang nga barangay sa Katarman, kundiin ang basihanan mo ang community-based monitoring system nga lista tikang liwat sa Philippine Statistics Authority. Sa iyo sa nakakarawat mo si Cipriano de Alagdon nga taga-barangay Service, kundiin siya nasugad ngan makakarawat niya ipapalit niya gatas para sa niya apo ngan an ira pagkaon sa iliwat nga napangut-anan nga benepisyaryo mao si Yolanda Villa Cortez, kundiin siya nagpila para sa iya nanay ngan dakuan pasasalamat kang Presidente Bongbong Marcos siniya pinansyal nga bulig sa ira para iparalit sa ira panginahanglanon sa panimalay. Otro nga nasugad ang DSWD nga mao ang nagpasilidad sa pandisibwer nga inisyal pala ini karoyag sidngon yaon pa masunod ngan makakatagamtam liwat sini ang iba pa nga mga bungto. Ini uplift nga programa in kaparti ngan ada sa ilarom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa padayon nga panalinguha mapakusog ang pagputeher sa katawhan labi na adto nagkukuri pinagi sa paghatag asistensya pinansyal makapalit pagkaon nga iba pa nga mga panginahanglanon. Sa akon panamilit sa ngaran sa namon Regional Head Rian Arinto, ini si Eileen Alasandias ng Philippine Information Agency Northern Samar, nanimulatag nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yan, sa tanong oras, 59 minutos sa naglabay sa alas 8. So, waray na kita oras magmanamilit na lang natin mga ka-sister stations. Yan, sa ate Dalia Orita Twil. Yes, Tisa Z, thank you so much. Daghang salamat sa mga nagpaminaw, nagsubaybay ka nato karong buntaga sa atong tulumanon ng Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa atong station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Orit. Daghang salamat sa tukaban sa Master Control Kuya Junan Tegra. Ingunuan ng mga nagkontribuer sa ilang balita. Mayong buntag, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, kami liwat didi ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Mananamilit liwat kami temporaryo hito na ato na partisipasyon hataramdan na Good Morning Eastern Visayas. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig-Joey nga nato na kabakyang didi Master Control, Engineers Mark nga na dinahi Alquin, News Contributors Ate Sok nga na Daisy, buwas aton kan Daisy no waray ta na oras. Ate Pen na pumida ini, bugos kami nga puwersa nangingimbitar para buwas, di nila aton na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Aton oras, usa ka minuto ang naglabay sa alas 9 ngan bueno paghumanon na naton Wednesday edition sa naton programa Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat sa aton mga nakaupod yan aton mga co-host, Ate Dalia, Ate Pen, Ma'am Eileen ngan Micaela Gungora. Nga damo gihapon nga salamat sa ako nakaupod sa Master Control, si Raizano Barandino, Ernest Almate ngan si Brenda Fortuna. Nga damo gihapon nga salamat sa aton mga news contributor dide sa RP Calbayog, JM Sumino ngan si Charmaine Perito Balvez. Sa ngaran sa nato na acting station manager Hinaro Navilon, ako otro ini si Suzette Pretencio an na nagbalay yan ang Wednesday edition. Ngan bueno, di kami liwat niyo buwas nga adlaw para sa usa na liwat nga edisyon sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas.